Ang diskrasyadong music mogul na si Sean Diddy Combs ay nananatili sa likod ng mga rehas sa isang federal na kulungan sa Brooklyn, New York, malayo sa kanyang mga mansyon sa South Florida at Los Angeles. Sa linggong ito, ang pagbagsak ng dating tanyag na producer ay umabot sa rurok nang siya inaresto sa New York City at kinasuhan ng racketeering, conspiracy, sex trafficking sa pamamagitan ng puwersa, panloloko at pamimilit, pati na rin ang transportasyon para sa prostitusyon. Habang humaharap sa isang federal na hukom noong Martes, itinanggi ni Diddy ang mga krimen. Si Diddy ay dating kilala sa kanyang maingay na personalidad at pagiging masayahin, madalas na nakikita bilang isang taong mahilig magpasaya at magdaos ng mga engranding party, kabilang na ang kanyang sikat na White Party. Ngunit mula nang bumagsak ang kanyang reputasyon, marami sa mga nagsampa ng kaso laban sa kanya ang nagsabi na may mga madilim na gawain sa likod ng mga eksena. Sa sentro ng kaso ng gobyerno laban kay Diddy ay ang tinatawag na mga freak-offs, na ayon sa mga pahayag ay mga detalyadong sex performances na ini-arrange, idinirekta at nilalayo ni Diddy, at madalas pang nai-record electronically. Ang mga freak-offs na ito ay unang nabanggit sa kaso ni Cassie na isinampa noong Nobyembre ng nakaraang taon at naayos sa loob ng isang araw. Ayon sa kaso, si Diddy ay paulit-ulit na hinihiling kay Cassie sa mga random na oras na nais niyang magkaroon ng freak-off at inaasahan siyang maghanap ng lokasyon at kumuha ng mga lalaking sex workers. Sinasabi sa kaso na habang sila'y magkasama, sinisiguro ni Diddy na magaganap ang isang freak-off tuwing linggo, madalas sa mga hotel suites. Ayon sa federal na demanda laban sa kanya, nagbayad si Diddy upang magpalipad ng mga lalaking sex workers papunta sa kanyang lokasyon. Kabilang ang iba't ibang lungsod sa Estados Unidos at kinakailangan ni Cassie at ng kanyang staff na ayusin ang mga ito. Sa mga pagsalakay ng federal agents sa mga bahay ni Diddy, nakumpiska ang mga droga at higit sa 1,000 bote ng baby oil at lubricant. Sa kaso ni Cassie, sinabi niyang ang assistant ni Diddy na nag-aayos din ng mga freak-offs ay nagdadala ng baby oil at Astroglide sa mga hotel suites. At palaging nagbibigay si Diddy ng malaking dami ng droga tulad ng ecstasy, cocaine, GHB at ketamine. Sa kanyang demanda, inilahad ni Cassie na siya'y madalas nakakaramdam ng matinding pag-aalala bago ang mga freak-offs hanggang sa nagiging pisikal na sakit ito. Ngunit pinipilit pa rin siyang mag-perform ni Diddy. At kung tumanggi siya, siya ay nakakaranas ng galit at karahasan. Sa demanda ni Rodney Jones Jr. na isinampa noong Pebrero ng taong ito, sinabi niyang si Diddy ay may ugali ng regular na pagdodroga sa kanyang mga bisita sa party at pakikipag-sex sa parehong mga lalaki at babae. Tulad ng nakasaad sa federal na demanda, hindi nag-iisa si Diddy sa mga umano'y krimen. Lagi siyang may mga kasamahan na tumutulong sa kanya. Ang adu.